today's video guys, ay pupunta po tayo ngayon sa Luna, La Union. Tara guys, samahan niyo po akong baybayin ang Luna, La Union. Let's go! So guys, ang first agenda po natin dito sa Luna ay ang bell tower ng Luna. Ayan. Pupunta po tayo mamaya doon. Pero ngayon, marami pong tao. As you can see. Ayan. Alawang kadwa ako may katuy. Dami po namin kasama ngayon. Pupunta po tayo ngayon doon. Sige. Did you know guys that itong watchtower po dito sa Luna, La Union ay hindi po ganito kaganda noon. Dati ay na-split po siya into two and the Philippine government managed to repair the tower para mas maging maganda siya sa mata ng mga tao and naging tourist spot na rin po ito dito sa La Union. Marami pong dumadayo ditong taga-ibang lugar para po makita nila itong watchtower ng Luna, La Union. So guys, ito po ang isa sa pinakamagandang lugar dito sa La Union, ang watchtower. Ayan, dito po. So kanina ay nagpicture-picture na po kami and yun yung mga kasama ko. Ayan sila. And sa harap nito guys ay ang dagat. Sobrang gandang dagat. Ayan. So mamaya po ay pupunta po tayo sa loob nito kasi maganda din po sa loob. Pero sa ngayon ay marami pa ding tao doon na nagpipicture and mamaya sana konti na lang. Kami po pong mga turistang darating. Ayan. And dito guys ay may kainan. Ayan. Ang sobrang init. So guys, ngayon, konti na po yung tao dito. And try po namin pumunta sa loob. With Daisy, so ala, nagadila ta tao dyan na. Ano tao dyan na guys. Andito po kami ngayon sa malapit sa dagat. And ito po yung view ng likod ng tower. Ayan. So guys, trinit po kasi kami ni Tita Donna, yung mama ng aking friend, best friend. Ayan, kaya andito po kami.
eating our lunch guys, ay pupunta na po tayo ngayon sa next agenda for today. And dito po tayo ngayon sa Bato de Luna at sa Bahay na Bato. Actually guys, hindi pa po ako nakakapunta dito. Planning noon, pero hindi siya natuloy. And ngayon, natuloy na po siya. And samahan niyo ako guys na baybayin or tuklasin ang nilalaman dito sa lugar na to. Before ka makapunta sa loob guys, ay meron pong stump na ilalagay sa kamay nyo and magbabayad ka rin po ng 50 pesos na fee para ma-enjoy mo kung ano yung nasa loob ng Bahay na Bato. Now, ito po ang entrance ng Bahay na Bato. And as you can see guys, literal po na puro bato yung makikita mo dito. Pagpasok mo pa lang itong shed ng Bahay na Bato dito sa La Union. And kung mapapansin nyo guys, is punong-puno siya ng mga kahoy and trees, ganyan. And sobrang refreshing po ng air dito kasi malapit din po siya sa dagat. Ayan. And sobrang ganda kasi sobrang relaxing ng ambience nitong lugar na to. So, ito po yung first na bahay dito sa Bahay na Bato. So, kung mapapansin nyo guys, is puro mga estatwa, nagawa talaga siya sa bato, yung mga preserve na mga buto ng mga hayop, and also, parang kauna-unahang mga bagay na ginagamit ng mga tao noon. Makikita din dito guys yung mga ginagamit nilang pangluto, yung mga ginagamit nilang pampalengke noong unang panahon, yung mga tasa nila, ayan, and also yung mga plancha tsaka mga radio nila, like old radios, old furnitures po yung mga andito sa loob ng Bahay na Bato. Sa ngayon ay humiwalay po muna kami sa mga iba naming kasama para mas matuklas namin kung ano talagang nilalaman dito sa loob ng Bahay na Bato. And ngayon ay papunta po tayo sa pangalawang bahay dito sa loob and titignan po natin yung mga furnitures ulit dito sa bahay na to. And sobrang ganda po ng bahay na to guys kasi sobrang oldish siya. So guys, after po namin kumain ay dumiretso na po kami dito sa Bahay na Bato. Dito po yung next agenda nitong day na to dito sa La Union. And first time ko lang pong pumunta dito. Kasama ko po yung friend. Nagpicture-picture na rin po kami dun sa loob ng bahay na yun. And ngayon ay naglalakad ulit tayo para pumunta sa next na bahay dito sa loob ng Bahay na Bato. And kung mapapansin nyo guys, itong nilalakaran namin is sobrang ganda. Ayan, puro siya mga green plants. Sobrang relaxing tignan.
Ang bahay na bato pala guys ay ipinatayo noong 2000 as a rest house of Dr. Edison and Dr. Purita Noble. Like ipinatayo po nila ito guys para maging rest house nila dito sa Luna, La Union. But, sabi ng mga kaklase ko or mga friends ko na pumunta dito noon is hindi pa ganito kaganda yung bahay na bato. Like parang pinaganda nila or mas pinaganda nila kasi mas dumadami yung mga turista, yung mga tao na gustong tuklasin or gustong mamasyal dito sa bahay na bato. Ngayon guys, ay kasama ko na po yung mga kasama ko kanina na naglibot dito sa bahay na bato. And tapos na po naming nalibot lahat. And ngayon, bumalik na po kami sa sasakyan na sinakyan namin kanina. And ngayon, ay papunta na po tayo ngayon sa last nating agenda dito sa Luna, ang Don Segundo Restaurant. And magme-merienda po muna kami bago po kami umuwi. Ngayon po ay kumakain na po kami ng merienda and I just want to say thank you Auntie Donna for treating us here and sana po more blessings to come yung ibigay ni Lord sa inyo, more strength to come and lagi ka po mag-iingat sa work mo.